Sa loob ng maraming taon, itinago nila ang kanilang tunay na pagkatao. Ngunit isang araw, bumalik ang isang lihim na dapat sana ay namatay na kasama ng kanilang nakaraan. Ngayon ay kailangan nilang lumaban, hindi lang para mabuhay, kundi para malaman kung sino ang tunay na kalaban. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at ma-aksyong movie series na pinamagatang Unfamiliar. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang misteryosong lalaki na nakaupo sa isang park sa lungsod ng Berlin. Hindi nagtagal, inilabas nito ang isang tracking device na mula sa tagiliran ng kanyang tiyan. Pagkatapos, sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinadya niyang barilin ang kanyang sarili sa bandang binti. Samantala, sa ibang eksena, makikilala ang mag-asawang si Simon at Meret na kasalukuyang kumakain sa isang restaurant. Sa oras na iyon, ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanilang anak na si Nina. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Simon ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, malalaman na ang misteryosong lalaking nasa park ang tumatawag sa kanya. Humingi ito ng tulong kay Simon at sinabing binaril siya ng mga gangster. Noong una, tumanggi si Simon dahil wala siyang ideya kung sino ang lalaking iyon. Ngunit patuloy na nagmakaawa ang lalaki at nangako magbabayad ng anumang halaga basta't matulungan siya agad. Sa huli, tinanong siya ni Simon kung nasaan ang kanyang lokasyon at sinabing pupuntahan lamang siya nito pagkatapos ng kanilang hapunan. Makalipas ang ilang oras, nagawa ni Simon na dalhin ang misteryosong lalaki sa kanilang hideout. Agad namang ginamot ng kanyang asawang si Meret ang lalaki. Dito malalaman na sina Simon at Meret ay dating mga Secret Service agent ng Germany. Noong kasagsagan ng kanilang trabaho, kilala sila bilang mga napakabangis at walang awang operatiba. Ngunit ngayon, nagretiro na sila at pinili ang isang payapang buhay habang pinalalaki ang kanilang anak na si Nina. Matapos magamot ang lalaki, unti-unti itong nagkamalay. Kaya tinanong siya ni Simon kung sino talaga siya at kung paano niya nakuha ang numero ng kanyang telepono. Ngunit sa halip na sumagot, nagsimula itong magpumiglas at sinabi kay Simon na tanggalin ang posas na nakakabit sa kanyang mga kamay. Dahil nag-aalala na may masamang mangyari, nagpasya si Simon na turukan ito ng pampakalma upang muli itong mawalan ng lakas. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo, sabi ako eh! Pakawalan mo ako! Pagkatapos, sinabi ni Simon kay Meret na manatili roon at bantayan ng lalaki habang siya ay uuwi upang puntahan si Nina. Samantala, lumipat ang eksena sa tanggapan ng Germany Intelligence sa Berlin. Lahat ng naroon ay nabigla matapos malaman na dumating na sa lungsod ang isang lalaking nagngangalang Joseph. Si Joseph ay dating mataas na opisyal ng Russian Intelligence at dati kinakatakutan sa buong Europa dahil sa kanyang impluensya at mga operasyon. Dahil dito, nabahala ang leader ng German Intelligence na si Ben na maaaring dumating si Joseph sa Berlin upang magsagawa ng isang mapanganib na plano o magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan ng Germany. Mas lalo naman siyang nabahala nang malaman niya na ang asawa ni Joseph ay isa na ngayong ambassador ng Russia na naka-assign sa Berlin. Pagkatapos, ipinatawag ni Ben ang isang matandang lalaki na nagngangalang Grigor, ang dating leader ng intelligence agency. Humingi siya ng payo kay Grigor kung paano nila haharapin si Joseph. Sinabi naman ni Grigor na kung talaga may balak si Joseph na gumawa ng mapanganib na hakbang sa Germany, siya na mismo ang personal na aasikaso rito. Samantala, bumalik ang eksena kay Meret. Sinadya niyang pakawalan ang misteryosong lalaki at binigyan ito ng makakain. Pagkatapos, uminom siya sa isang baso at pansamantalang lumayo. Sa sandaling makaalis si Meret, agad na kumilos ang lalaki. Palihim niyang kinopya ang mga fingerprint ni Meret mula sa basong ginamit nito. Pagbalik ng babae ay kumilos ito na para bang walang nangyari. Samantala, chinek ni Meret ang CCTV footage dahil nagsisimula na siyang maghinala sa misteryosong lalaki. Laking gulat niya nang makita ang ginawa nito sa kanyang fingerprint. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tinawagan si Simon upang ipaalam ang nangyari. Nang marinig ito, mabilis na napagtanto ni Simon na malamang ay may masamang balak ang lalaki laban sa kanila. Gayunpaman, nalilito pa rin sila kung sino talaga ang misteryosong lalaki at kung sino ang nagpadala dito. Pagkatapos, bumalik ang kwento, 16 na taon ang nakaraan noong aktibo pa sina Simon at Meret bilang mga secret agent ng Germany.
Noong panahong iyon, nakatanggap sila ng isang agarang utos mula kay Gregor na noon ay nagsisilbi pa bilang pinuno ng intelligence agency. Inassign sila na pumunta sa isang partikular na lokasyon upang sagipin siya. Pagdating nila sa lugar, pumasok sina Simon at Meret sa isang bahay at natagpuan na walang malay si Gregor. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang isang buntis na babae na nagngangalang Katya. Hindi nagkatubili sina Simon at Meret na iligtas ang dalawa. Kalaunan ay nagkamalay si Gregor, ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ni Katya. Dahil wala na silang no choice, nagpasya si Simon at Meret na magsagawa ng isang emergency cesarean operation upang mailigtas ang sanggol. Matagumpay nilang nailabas ang bata at pinangalanan itong Nina. Dito malalaman na ang batang kanilang inaalagaan at itinuturing nilang pamilya ay hindi nila tunay na anak, kundi anak ni Katya. Hindi nagtagal, sina Gregor at Meret ang unang umalis habang karga ang sanggol na si Nina. Samantala, inutusan si Simon na manatili sa lugar at hintayin pumanaw si Katya dahil wala na umanong pag-asa na mailigtas pa ang kanyang buhay. Ngunit matapos umalis sina Gregor at Meret, biglang bumuti ang kalagayan ni Katya. Nang makita ito ni Simon, agad niya itong isinailalim sa blood transfusion upang tuluyang mailigtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Meret kay Simon upang kumustahin ang sitwasyon. Ngunit nagsinungaling si Simon at sinabi niyang pumanaw na si Katya. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan nakipagkita si Joseph sa kanyang kanang kamay na si Dylan. Pinag-usapan nila kung napatahimik na ba sina Simon at Meret. Inamin ni Dylan na hindi pa, ngunit naniniwala ito na matatapos ng lalaking ipinadala niya ang misyon. Dito malalaman na ang lalaking ipinadala nila ay ang misteryosong lalaki na kasalukuyang nasa hideout ni na Simon at Meret. Samantala sa hideout, palihim na pumasok ang misteryosong lalaki sa computer room. Doon kinontak niya si Dylan at ipinadala ang larawan ng mga fingerprint ni Meret na nakuha niya mula sa baso. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, minamanmanan na siya ni Meret sa pamamagitan ng CCTV. Kaya mabilis siyang kumilos at nagpakawala ng gas sa silid, dahilan upang mawalan ng malay ang lalaki. Samantala, matapos matanggap ang mga fingerprint, nagpadala si Dylan ng mensahe na nag-uutos sa lalaki na patayin agad sina Meret at Simon. Nakumpirma nila na ito ang mga target na matagal na nilang hinahanap gamit ang fingerprint ni Meret. Pagkatapos, dinala ni Meret ang walang malay na lalaki sa isang interrogation room. Habang sinusuri ang kanyang telepono, napansin niya ang isang mensahe mula kay Dylan, ngunit nakatago ang pagkakakilanlan at numero ng nagpadala. Itinali niya ang lalaki sa isang upuan at ginising ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Habang ine-interrogate niya ito, sinubukan niyang alamin kung sino ang nag-utos sa kanya at kung sino ang nasa likod ng operasyon. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng anumang sagot, nagawa ng lalaki na makawala sa pagkakatali. Agad namang sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Maliwanag na hindi pangkaraniwang tao ang lalaki. Magaling ito sa pakikipaglaban at makikita ang pagiging professional nito. Gayunpaman, mas mahusay pa rin si Meret at kalaunan ay nagawa niya itong mapabagsak at tuluyang mapatay ang lalaki. Pagkatapos ng insidente, pinuntahan niya si Simon at ipinaliwanag na ang lalaki ay malinaw na isang bihasang operatiba at malamang isa itong agent na ipinadala upang patayin sila. Nang mapagtanto nila na may taong aktibong humahabol sa kanila, nagpasya sina Simon at Meret na ang pinakamahalaga nilang tungkulin sa oras na iyon ay ang protektahan si Nina. Kinabukasan, nakipagkita sina Simon at Meret kay Gregor. Ipinaliwanag na may mga taong nagtatangkang ipapatay sila. Agad namang naghinala si Gregor na si Joseph ang nasa likod ng lahat. Dito ay sinabi niya na kamakailan lamang ay naitalaga bilang ambassador ng Russia sa Germany ang asawa ni Joseph. Dahil dito, naniniwala si Gregor na sinusubukan ni Joseph na patahimikin at patahin ang lahat ng taong may alam tungkol sa kanyang mga nagawang krimen. Sa kasamaang palad, kabilang sina Simon, Meret at maging si Gregor sa mga taong nais patahimikin ni Joseph. Dahil dito, pinayuhan sila ni Gregor na kumilos na agad at unahan si Joseph bago pa ito makapaminsala sa kanila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo sina Simon at Meret sa kanilang cafe upang pagplanuhan ang susunod nilang hakbang. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono at si Meret ang sumagot.
Labis siyang nagulat nang sabihin ng tumatawag na siya si Katya dahil naniniwala siya na namatay na ito 16 na taon na ang nakalipas. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan nila ni Simon nang matuklasan niya na itinago nito ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Iginiit ni Simon na ginawa niya iyon para sa ikabubuti ng lahat at hinikayat niya si Meret na ituon ng pansin kay Joseph sa halip na magpaabala kay Katya. Kinabukasan, dinala ni Meret ang katawan ng lalaki sa isang bangko sa parke ng lungsod at pinagmasdan ito mula sa malayo. Layunin niya na makita na may darating upang kunin o kilalanin ng lalaki. Umaasang makakakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagpadala rito at kung sino talaga ang nasa likod ng banta laban sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at mga paramedic matapos matagpuan ang katawan ng misteryosong lalaki. Kasabay nito, nagulat si Meret nang makita si Dylan sa lugar ng insidente. Nakilala niya ito bilang kanang kamay ni Joseph kaya tuluyang nakumpirma ang kanyang hinala na ito ang nasa likod ng lahat ng nangyayari. Nang araw ding iyon, nakipagkita si Joseph sa kanyang asawa. Pinag-uusapan nila ang kasalukuyang sitwasyon at dito lumalabas na hindi pa niya napapatahimik ang lahat ng saksi sa kanyang mga nagawang krimen. Gayunpaman, hindi sila nababahala dahil mayroon silang impormante sa loob mismo ng German intelligence na patuloy na nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon. Sa ibang eksena, nagkunwaring mga doktor sina Simon at Meret upang mailabas si Katya mula sa ospital. Naging maayos ang kanilang plano at matagumpay nilang naibalik si Katya sa kanilang hideout. Sa kanilang pagdating, agad nila itong tinanong kung bakit siya pumunta sa Berlin. Nais nilang malaman kung ano ang tunay niyang pakay at kung may kaugnayan ba ito sa pagbabalik ni Joseph at sa mga taong sumusubok na pumatay sa kanila. Ibinunyag ni Katya na ang kanyang layunin sa pagpunta sa Berlin ay ang makapaghiganti kay Joseph dahil naniniwala siya na ito ang pumatay sa kanyang sanggol 16 na taon na ang nakalilipas. Lingid sa kanyang kaalaman na buhay pa ang kanyang anak at pinalaki ito ni Simon at Meret sa loob ng maraming taon bilang sarili nilang anak. Pinili ng mag-asawa na itago pa rin ang katotohanan. Sa halip, inalok nila si Katya ng kanilang tulong upang pabagsakin si Joseph. Pagkatapos, agad namang pinuntahan ni Simon at Meret si Nina. Para sa kanyang kaligtasan at upang hindi mabunyag kay Katya ang katotohanan, binilhan nila si Nina ng tiket papuntang Paris. Sinabi nila na isa lamang itong maikling biyahe upang makapagpahinga at makalayo muna sa mga problema. Samantala, nakipagkita muli si Joseph kay Dylan at nang malaman nila na nabigo ang taong ipinadala nila, inutusan niya si Dylan na gumawa ng susunod na hakbang. Nang gabing iyon, nakatanggap si Dylan ng lokasyon mula kay Joseph. Ipinapakita nito ang kasalukuyang kinaroroonan ni Gregor na tila ito na ang susunod nilang target. Nilinaw ni Joseph na kailangang mahuli ng buhay si Gregor at manatiling buhay hanggang sa personal siyang dumating. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Dylan at agad silang umalis upang isagawa ang misyon. Makalipas ang ilang oras, dumating naman sa bahay ni Gregor ang kanyang pamangkin na si Susan na isa ring secret agent ng Germany. Ngunit pagpasok pa lamang nito sa loob, nabigla siya nang makita na bihag si Gregor ng mga tauhan ni Dylan. Agad siyang binalaan ni Gregor at sinabing umalis na para sa kanyang kaligtasan dahil wala siyang magawa sa sitwasyon na pilitan si Susan na umatras at tumakas. Samantala, hinatid ng mag-asawa si Nina sa istasyon ng tren upang makaalis patungong Paris. Ngunit nang makasakay na ito sa tren, nagsimula itong makaramdam na may kakaiba sa ikinikilos ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay may itinatago ang mga ito at may seryosong nangyayari na hindi sinasabi sa kanya. Dahil sa kanyang kutob, nagpa siya si Nina na kanselahin ang kanyang biyahe at huwag nang tumuloy sa Paris. Sa halip, pinili niyang bumalik upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Kaya agad niyang tinawagan ang kanyang nobyo at hiniling na sunduin siya sa susunod na istasyon dahil balak niyang bumaba roon. Samantala, nauwi naman sa pagtatalo sina Meret at Simon. Naniniwala si Meret na ang kanyang pagpapadala kay Nina sa Paris ay maaaring maglagay sa kanya sa mas malaking panganib. Ngunit sinubukan siyang pakalmahin ni Simon. Kumbinsido siya na magiging ligtas si Nina sa Paris lalo na't malayo ito sa impluensya at banta ni Joseph. Samantala, ng mga oras na iyon, ini-interrogate ni Joseph si Gregor. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nalaman niya ang isang nakakagulat na katotohanan na buhay pa ang kanyang biological na anak. Lalo nitong pinalala
Ang galit ni Joseph sapagkat mula pa noong una ay hindi niya kailanman ginusto na mabuhay ang batang iyon. Ngayong nalaman niya na buhay pa ang bata, mas naging determinado siya na kontrolin ng sitwasyon at burahin ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin pinatay ni Joseph si Gregor. Nais niya munang mahuli si Simon at Meret bago niya tuluyang tapusin si Gregor. Pagkatapos, bumalik ang eksena 16 na taon nang nakalipas. Dito malalaman na may lihim na relasyon noon sina Joseph at Katya. Nang malapit na mga anak si Katya, nagkita sina Joseph at Gregor at doon niya natuklasan ang nakakagulat na katotohanan na nagtatrabaho si Katya sa ilalim ni Gregor at pinadala lamang ito upang mapalapit sa kanya at makuha ang kanyang tiwala. Hinarap ni Gregor si Joseph at nagbanta na papatayin siya kung hindi nito ibabalik ang sensitibong data na ninakaw niya mula sa pamahalaan ng Germany. Sa una ay tila pumayag si Joseph sa hinihiling ni Gregor, ngunit mabilis na nauwi sa karahasan ng sitwasyon. Bigla na lamang nitong binaril si Gregor at kasunod nito ay hinabol ni Joseph si Katya habang sinusubukan nitong makatakas. Dahil sa matinding galit at pakiramdam ng pagtataksil, walang awang pinahirapan ni Joseph si Katya. Naniniwala siyang niloko siya nito at ginamit lamang bilang bahagi ng operasyon laban sa kanya. Kaya sa pilitang pinainom ni Joseph si Katya ng lason, ang layunin niya ay patayin hindi lamang si Katya, kundi pati na rin ang dinadala nitong sanggol. Ngunit nang umalis si Joseph, buhay pa sina Katya at Gregor. Sa kabila ng kanilang matinding kalagayan, nakaligtas sila at kalaunan ay nailigtas ni Simon at Meret gaya ng ipinakita sa mga naunang pangyayari. Dito nabunyag ang tunay na dahilan kung bakit walang tigil na hinahabol ni Joseph sina Gregor, Simon at Meret. Hindi niya maaaring hayaang lumabas ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan, lalo na kung maaari nitong sirain ang karir at buhay ng kanyang asawa. Samantala, biglang nag-cross ang landas ni Dylan at Meret sa isang kalsada. Dahil dito, nagsimula ang isang matinding habulan ng mga sasakyan. Sa gitna ng habulan, agad na tinawagan ni Meret si Simon upang humingi ng tulong. Inutusan siya ni Simon na magtungo sa basement ng isang kalapit na gusali at nangako magkikita sila roon. Sa pamamagitan ng kanyang mabilis na pag-iisip at karanasan bilang agent, nagawa ni Meret na maipit ang sasakyan ni Dylan. Dahil dito, nakakuha siya ng sapat na oras upang makatakas at makapunta sa itinakdang tagpuan. Hindi nagtagal, matagumpay silang nagkita ni Simon habang patuloy naman silang hinahanap ng kanilang mga kalaban. Kasabay nito, iniulat ni Susan sa leader ng German intelligence na kinidnap si Gregor ng grupo ni Joseph. Agad niyang hiniling na magpadala sila ng kanilang mga pinakamahusay na agent upang iligtas ito. Ngunit hindi naniwala ang kanilang leader. Para sa kanya, imposibleng basta-basta mahuhuli ang veteranong operatiba tulad ni Gregor. At kahit na totoo man ng balita, naniniwala siyang tiyak na may nakahanda ng plano si Gregor para makatakas. Dahil dito, nagpasya siyang huwag munang makialam at magpadala ng anumang tulong. Samantala, sinubukan ni Gregor na tumakas mula sa kanyang pagkakabihag. Sa loob lamang ng ilang sandali ay tila naging matagumpay ang kanyang plano, ngunit hindi rin ito nagtagal dahil mabilis siyang nahabol at muling nahuli ng mga tauhan ni Joseph. Pagkatapos nito, personal siyang ininterrogate muli ni Joseph. Pilit niyang inaalam kay Gregor ang kasalukuyang kinaroroonan ni Simon at Meret. Dahil sa kanyang pananahimik, lalo pang naging maraha si Joseph. Patuloy nitong pinapahirapan si Gregor sa pag-asang mapipilit niya itong magsalita at isuko ang lokasyon ng dalawa. Gayunpaman, nanatiling matatag si Gregor at tumangging magbigay ng kahit anong impormasyon. Sa kabila ng matinding pagpapahirap, hindi pa rin bumigay si Gregor at nanatiling tapat sa kanyang mga kasama. Nang hapong iyon, nakipagkita si Joseph kay Dylan sa isang cafe. Tinanong niya kung natuntun na ba nito ang kinaroroonan ni Simon at Meret. Inamin ni Dylan na hindi pa niya nahahanap ang mga ito, bagamat muntik na niyang masundan si Meret. Gayunpaman, tiniyak nito kay Joseph na agad siyang magre-report sa oras na may makuha siyang bagong impormasyon. Samantala, sa kanilang pinagtataguan, nakipagkita sina Simon at Meret kay Katya. Muli nila itong hinikayat na umalis na ng Berlin para sa kanyang kaligtasan dahil kasalukuyan silang pinaghahanap ni Joseph. Ngunit matigas ang naging pasya ni Katya. Tumanggi ito na umalis at iginiit na haharapin niya si Joseph upang singilin ito sa kanyang mga ginawa at upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang anak.
Pagsapit ng gabi, muling bumalik si Joseph kay Gregor. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang naging pagpapahirap. Desperado na siyang mahanap ang mag-asawang agent, kaya hiningi niya ang numero ng telepono ni Meret. Matapos ang matinding pagpapahirap, hindi na kinaya ni Gregor ang sitwasyon. Sa huli, napilitan siyang sumuko at ibinigay kay Joseph ang numero ni Meret. Pagkatapos, kumuha siya ng larawan ni Gregor at ipinadala ito kay Meret kasama ang lokasyon kung saan ito nakakulong. Ngunit kahit nakuha ni Joseph ang impormasyong gusto niya, iniwan pa rin niya si Gregor sa napakahinang kalagayan bago tuluyang umalis. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mensahe. Malinaw ang kanyang kondisyon. Kung nais nilang manatiling buhay si Gregor, kailangan nilang puntahan ito sa itinakdang lugar. Sa una ay nagdalawang isip ang mag-asawa. Alam nila na maaaring isa lamang itong patibong upang mahuli sila. Ngunit matapos pag-isipan ng mabuti ang sitwasyon, napagtanto nila na maaaring ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang tuluyan ng wakasan ang lahat ng kaguluhan at harapin si Joseph ng minsanan. Sa huli, nagpasya silang dalawa na pupunta sa itinakdang lokasyon. Isinama rin nila si Katya sa kanilang misyon, ngunit sa kanilang pagdating, napagtanto nila na nahuli sila sa patibong. Dahil napapalibutan na ng mga tauhan ni Joseph ang buong lugar, hindi nagtagal ay sumiklab ang matinding bakbakan at palitan ng putok mula sa magkabilang panig. Sa gitna ng kaguluhan, muntik nang mapatumba si Simon ng isa sa mga tauhan ni Joseph habang nahihirapan siyang lumaban at tila wala na siyang paraan upang makatakas. Ngunit sa tamang oras, dumating si Katya at tumulong sa kanya. Dahil sa kanyang mabilis na pag-aksyon, nailigtas niya si Simon mula sa tiyak na kamatayan at nagkaroon muli sila ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanilang laban. Hindi nagtagal, nagkaharap sina Joseph at Katya sa gitna ng kaguluhan. Laking gulat nito nang makitang buhay pa si Katya matapos ang lahat na nangyari 16 na taon na ang nakalipas. Sa mismong sandaling iyon, dumating naman ang mga pulis sa lugar. Dahil dito, napilitang umatras sina Simon at Meret. Agad nilang tinawag si Katya at sinabihang sumakay na sa loob ng sasakyan. Ngunit tumanggi ang babae. Buo ang kanyang pasya na siya mismo ang tatapos kay Joseph at maghihiganti para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagbalik nila sa kanilang hideout, hindi maitago ni na Simon at Meret ang kanilang pagkadismaya. Muli na namang nakatakas si Joseph at nabigo silang wakasan ang banta nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik din si Katya. Nabigo rin ito sa kanyang pagtatangka na pabagsakin si Joseph. Kasabay nito, dumating din si Nina. Agad namang nabahala si Simon nang makita siya dahil dapat ay nasa Paris ito kaya't nagtaka siya kung bakit ito bumalik. Dahil sa takot na mabunyag ang kanilang lihim, mabilis niyang inutusan si Nina na pumasok sa kanyang silid at huwag na makialam sa anumang nangyayari. Ilang sandali pa, nagsimulang pagdugtong-dugtongin ni Katya ang mga pangyayari. Habang tinitignan si Nina at iniisip ang nakaraan, unti-unti siyang naginala na maaaring si Nina ang kanyang anak na matagal na niyang inakalang patay. Nang mapansin ni Simon na papalapit na si Katya sa katotohanan, napagtanto niya na wala na siyang no choice. Upang pigilan ang sitwasyon na lumalala at maprotektahan ang lihim na itinatago nila sa loob ng maraming taon, pinatulog niya si Katya gamit ang sedative at itinali ito sa loob ng kanilang base. Kinabukasan, gumawa naman si Meret ng isang mapanganib na hakbang at nakipagkita kay Dylan. Mabubunyag na matagal na silang magkakilala at kapansin-pansin na iba ang pakikitungo ni Dylan sa kanya. Sa halip na maging agresibo, ipinakita nito ang hindi inaasahang kabaitan at pag-aalala kay Meret. Pagkatapos, muling bumalik ang kwento, 17 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, inatasan ni Gregor si Meret na nakawin ng mahalagang data mula sa isang makapangyarihang pinuno ng Moroccan Mafia. Isa si Dylan sa mga tauhan ng nasabing mafia boss at upang maisakatuparan ng misyon, sinadya ni Meret na mapalapit kay Dylan upang maging kasintahan ito. Di kalaunan, nagtagumpay si Meret na makapasok sa base ng grupo at makuha ang impormasyong kailangan niya. Hindi nagtagal, nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at nalaman ng mga tao sa organisasyon na isa siyang spy. Dahil dito, nagsimula ang isang matinding habulan habang sinusubukan niyang makatakas dala ang ninakaw na datos. Sa gitna ng pagtakas, naabutan siya ng mga tauhan ng mafia kasama si Dylan at tila wala na siyang paraan upang makatakas. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, pinili ni Dylan na patayin ang sarili niyang kasamahan upang protektahan si Meret.
Kahit alam niyang ginamit lamang siya ni Meret bilang bahagi ng misyon, hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman at tuluyang nahulog ang loob niya dito. Dahil sa pagmamahal na iyon, mas pinili niyang iligtas ito kaysa manatiling tapat sa kanyang organisasyon. Isang desisyong patuloy na nakaapekto sa kanilang buhay hanggang sa kasalukuyan. Nagpasya si Dylan na tulungan itong makatakas. Sa halip na ibigay siya sa kanyang mga kasamahan, pinili niyang tumakas kasama nito. Sa loob ng ilang panahon, magkasama silang nagtago at namuhay ng malayo sa mundong kanilang kinabibilangan. Pagbalik sa kasalukuyan, makikitang magkasamang nakaupo sina Meret at Dylan sa isang silid ng hotel habang pinag-uusapan ng lahat ng nangyari sa kanilang buhay. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Dylan na inutusan siya ni Joseph na patayin sila. Ngunit sa kabila ng utos na iyon, ipinagtapat niya na hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya kay Meret. Matapos marinig ang kanyang pag-amin na antig si Meret, dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan si Dylan. Samantala, sa kanilang base, mahinaong kinausap ni Simon si Katya at ipinaliwanag ang buong katotohanan. Humingi siya ng tawad sa pagtatago ng sikreto sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Simon na hindi niya ito ginawa dahil sa masamang hangarin. Naniniwala lamang siya noon na hindi magiging ligtas si Nina kung mananatili ito sa kanya, lalo na sa panganib na dulot ni Joseph. Sinabi rin niya na minahal nila ni Meret si Nina bilang tunay na anak at ginawa ang lahat upang maprotektahan ito. Gayunpaman, nangako si Simon na hindi na niya itatago pa ang katotohanan. Ayon sa kanya, kapag tuluyan na nilang naharap at napabagsak si Joseph, sasabihin nila kay Nina ang buong katotohanan na si Katya ang kanyang tunay na ina. Hindi nagtagal, nakatanggap si Simon ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, laking gulat niya nang marinig ang boses ni Gregor. Nalaman niya na iniwan ito ni Joseph sa isang liblib na lugar matapos ang matinding pagpapahirap. Nasa kritikal na kondisyon si Gregor ng mga oras na iyon at desperado itong humihingi ng tulong. Hindi naman nag-aksaya ng oras sina Simon at Katya, agad silang nagtungo sa lokasyong ibinigay ni Gregor. Pagdating nila roon, nakita nilang malupa ang kanyang mga sugat at halos wala na itong lakas. Ginawa ni Simon ang lahat ng kanyang makakaya upang gamutin at pigilan ang matinding pagdurugo. Habang unti-unting nauubusan ng oras, nagawa pang ibunyag ni Gregor ang isang napakahalagang impormasyon. Ayon dito, may spy si Joseph sa loob mismo ng German intelligence. Binalaan niya si Simon na mag-ingat dahil maaaring may taong nagbibigay kay Joseph ng lihim na impormasyon mula sa loob ng ahensya. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Simon na iligtas siya, hindi ito naging sapat. Tuluyang bumigay ang katawan ni Gregor at namatay dahil sa tindi ng kanyang tinamong pinsala. Malungkot na tinanggap ni na Simon at Katya ang pagkawala ng matagal ng kaibigan at kasamahan. Samantala sa ibang eksena, pagkatapos magbahagi ng isang personal na sandali, sina Dylan at Meret, umalis si Dylan at nagtungo sa banyo. Naiwan naman si Meret na mag-isa sa silid. Sinamantala ni Meret ang pagkakataong mapag-isa at agad niyang kinuha ang laptop ni Dylan. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng data na naroon, umaasang makakakuha ng impormasyon na makakatulong laban kina Joseph. Samantala, habang nasa banyo, tahimik na inihanda ni Dylan ang kanyang baril. Paglabas niya, agad niyang itinutok ang sandata kay Meret. Nagulat si Meret sa kanyang ginawa, ngunit ipinaliwanag ni Dylan na wala siyang ibang pagpipilian. Nagbanta si Joseph na papatayin ang kanyang anak kung hindi niya susundin ang utos nito. Dahil dito, napilitan siyang ipagkanulo si Meret sa kabila ng kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos, kinontak ni Dylan si Joseph at ipinaalam na matagumpay niyang nahuli si Meret sa hotel. Hindi lamang iyon, ibinunyag din niya ang lokasyon ng cafe ni Meret kung saan naroon si Nina. Sinubukan ni Meret na lumaban at makatakas, ngunit hindi niya kinaya si Dylan. Hindi nagtagal ay wala siyang nagawa kundi manatiling bihag. Samantala, dumating sina Simon at Katya sa cafe upang hanapin si Nina. Ngunit sa parehong pagkakataon, paparating na rin sina Joseph kasama ang kanyang mga tauhan. Muntik nang mahuli si Nina sa gitna ng operasyon, ngunit nakakilos agad sina Simon at Katya. Bago pa man makarating at makakilos ang grupo ni Joseph, matagumpay nilang nailabas si Nina sa lugar at naitakas sa panganib. Bagamat nakaligtas si Nina, lalo namang lumala ang sitwasyon dahil bihag na ngayon si Meret. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Susan na nalamang patay na si Gregor. Lubos siyang nasaktan at napaiyak sapagkat si Gregor na lamang ang natitira niyang pamilya.
Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Simon. Binalaan siya nito na may impormante sina Joseph at Dylan sa loob mismo ng German intelligence. Sinabi ni Simon na hindi na nila maaaring pagkatiwalaan ang lahat sa agency at kailangan nilang maging maingat sa bawat hakbang. Samantala, ibinalik ni Simon sina Nina at Katya sa kanilang hideout. Sinubukan naman ni Nina na alamin kung ano talaga ang nangyayari. Ramdam niya na marami nang itinatago sa kanya at gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Simon na wala siyang oras para magpaliwanag sa ngayon. Inutusan niya si Nina na manatili sa loob ng base at huwag umalis hanggang sa makabalik siya. Pagkatapos nito, sinubukan ni Simon na tawagan si Meret. Ngunit hindi niya na ito makontak. Naka-off ang telepono nito at wala nang anumang signal. Doon nagsimulang maghinala si Simon na may masamang nangyari dito. Agad niyang ginamit ang kanyang mga kakayahan upang itrace ang huling lokasyon ni Meret. Makalipas ang ilang sandali, natuntun niya ang signal nito sa isang silid ng hotel. Samantala sa mga sandaling iyon, bihag pa rin si Meret ni Dylan. Habang nakatali at halos walang magawa, maingat niyang pinagbastan ang paligid upang maghanap ng paraan para makatakas. Doon niya napansin ang isang lighter na nakalapag malapit sa kanya. Mabilis na nakapag-isip si Meret, sinadya niyang magpabagsak sa sahig upang maabot ang lighter. Inakala naman ni Dylan na nawalan lamang siya ng lakas dahil sa pagod at mga sugat na natamo nito, kaya hindi nito napansin ang tunay niyang balak. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni Meret na gamitin ang lighter upang sunugin ang tali na nakagapos sa kanyang mga kamay. Unti-unti niyang naputol ang pagkakatali hanggang sa tuluyan siyang makalaya. Eksakto sa sandaling iyon, dumating si Simon at agad na itinutok ang kanyang baril kay Dylan. Sa perpektong tiyempo, mabilis na kumilos si Meret at tinulungan si Simon na papagsakin si Dylan. Sa isang iglap, tuluyang nabaliktad ang sitwasyon. Ang dating bihag ay naging malaya habang si Dylan naman ang napalibutan at nawalan ng kontrol sa pangyayari. Sa kabila nito, hindi nagawang patayin ni Meret si Dylan. Sa halip, pinili niyang papagsakin lamang ito at nang mawalan ito ng malay, mabilis silang umalis ni Simon bago pa dumating ang iba pang tauhan ni Joseph. Hindi nagtagal, dumating si Joseph kasama ang kanyang mga tauhan. Pagpasok nila sa silid, nadatnan nila si Dylan na wala ng malay at wala na sina Simon at Meret. Labis ang galit ni Joseph sa nakita. Muli na namang pumalpak ang misyon ni Dylan at muli na namang nakatakas ang mga taong matagal na niyang sinusubukang patayin. Nang magkamalay si Dylan, ipinaliwanag nito kay Joseph na nakatakas si Meret sa tulong ni Simon. Nang tanungin siya ni Joseph kung saan nila maaaring matagpuan sina Simon at Meret, nanatiling kalmado si Dylan. Ayon sa kanya, hindi na kailangan mag-aksaya pa ng oras sa paghahanap sa dalawa. Naniniwala siya na kusang lalapit sina Simon at Meret kay Joseph sa tamang panahon dahil wala silang ibang pagpipilian kung nais nilang matapos ang lahat ng ito. Samantala, nakipagkita si Susan sa leader ng German intelligence upang ibigay ang mga impormasyong kanyang nalaman. Dito ay iniulat niya na may impormante si Joseph sa loob mismo ng kanilang organisasyon. Ibinunyag din niya na napatay si Gregor ng grupo ni Joseph. Labis naman nitong ikinagulat ang balita. Matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Gregor at sa posibilidad na may taksil sa kanilang hanay, agad siyang nag-utos ng malawakang investigasyon. Nagpatawag siya ng special team na mag-i-interrogate sa bawat agent ng organisasyon upang matukoy kung sino ang nagbibigay ng impormasyon kay Joseph. Samantala sa kanilang base, naiwan naman sina Nina at Katya na magkasama. Habang wala sina Simon at Meret, lalo pang naging mausisa si Nina. Nagsimula siyang magtanong kung sino talaga si Katya at kung bakit tila malalim ang koneksyon nito sa kanyang mga magulang. Nais din niyang malaman kung anong klase ng gulo ang kinasasangkutan ng kanyang mga magulang at kung bakit tila may mga taong patuloy na humahabol sa kanila. Muntik nang sabihin ni Katya ang buong katotohanan kay Nina nang mapagtanto niya na ito ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil alam niya na ang pagbubunyag ng lahat sa sandaling iyon ay lalo lamang magpapagulo sa sitwasyon. Sa halip, sinabi niya kay Nina na isa lamang siyang matagal na kaibigan ng kanyang mga magulang at nagkunwaring wala siyang gaanong alam tungkol sa mga nangyayari. Hindi nagtagal, bumalik sina Simon at Meret sa base. Doon, ipinaalam ni Simon kay Meret ang malungkot na balita na namatay na si Gregor dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Labis na nalungkot si Meret sa pagkawala ng kanilang matagal na kaibigan at kasamahan. Pagkatapos nito, tinanong ni Simon kung paano siya napunta sa hotel kasama si Dylan.
Ngunit nagsinungaling si Meret. Sinabi niyang nabihag siya at nagising na lamang sa hotel nang hindi isinasama ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Dylan. Matapos ang usapang iyon, ibinaling nila ang kanilang atensyon sa pinakamahalagang problema kung paano nila tuluyang mapapabagsak si Joseph. Habang pinag-aaralan nila ang kanilang mga opsyon, nakaisip si Meret ng isang mapanganib na plano. Iminungkahi niya na gamitin si Katya bilang pain upang lumabas si Joseph sa kanyang pinagtataguan. Hiniling niya kay Katya na makipag-ugnayan kay Joseph at magkunwaring handa niyang ibigay si Nina kapalit ng isang pag-uusap. Hindi naman tumanggi si Katya. Agad niyang kinontak si Joseph at nagpanggap na handa niya nang isuko si Nina. Gumana ang plano, kumagat si Joseph sa pain at pumayag na makipagkita sa isang itinakdang lokasyon. Hindi nagtagal, dumating si Katya sa lugar ng tagpuan kasama si Joseph sa isang pantalan. Ngunit hindi niya alam na maingat na pinaghandaan ni na Simon at Meret ang lahat. Nakapwesto na si Meret sa isang mataas na lokasyon bilang sniper at handang bumaril sa tamang pagkakataon. Samantala, si Simon naman ay nagmamasid mula sa isang kalapit na bangka, handang umaksyon kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ngunit hindi rin nag-iisa si Joseph. Inilagay niya si Dylan bilang sniper sa tagong pwesto. Ngunit mabilis na nagulo ang kanilang plano. Nawalan ng kontrol si Katya at bigla niyang inatake si Joseph ng mag-isa. Pagkakita nito, agad na sumaklolo si Meret. Sa kasamaang palad, nakatakas na si Joseph bago pa siya makarating at nasugatan si Katya sa engkwentro. Mabilis na hinila ni Meret si Katya papunta sa sasakyan upang mailayo siya sa panganib. Ngunit habang paalis na sila, nagpaputok si Dylan at tinamaan si Meret sa braso. Sa kabila nito, nagawa pa rin nilang makatakas. Samantala sa headquarters, nakipagpulong ang pinuno ng German intelligence kay Susan at ibinunyag ang tunay na pagkakakinanlan ng espiya na nagtatrabaho para kay Joseph. Ayon sa investigasyon, ang traidor ay isang napakalapit kay Susan. Noong una, tumanggi siyang paniwalaan ito at agad niyang pinuntahan ang kanyang kasamahan upang kumprontahin siya. Ngunit pagdating niya roon, isang nakakagulat na eksena ang bumungad sa kanya dahil patay na ang kanyang kaibigan. Nagulat si Susan at sa kabilang banda ay nahirapan siya na tanggapin na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay isa palang traidor sa kanilang hanay. Samantala sa kanilang base, nakabalik na sina Simon at Meret. Agad na tinanggal ni Simon ang bala na tumama sa braso ni Meret. Habang sinusuri niya ito, may napansin siyang nakakabahalang bagay dahil may nakatagong tracking device sa loob ng bala. Kasabay nito, papalapit na ang grupo ni Joseph. Ginagamit nila ang signal mula sa tracker upang matunton ang eksaktong lokasyon ng base. Hindi nagtagal, nakabawi rin ng lakas si Meret at nalaman niya ang buong sitwasyon. Alam nila na wala na silang gaanong oras bago pa man makarating ang mga takuhan ni Joseph. Pinalaan ni Simon ang lahat na sandali na lamang bago sila matunton ni Joseph. Ayon sa kanya, kailangan nilang lumikas agad at iwan ang base bago pa sila maabutan ng mga kalaban. Ngunit tumanggi si Meret. Para sa kanya, ito na ang tamang pagkakataon upang harapin si Joseph at wakasan na ang lahat. Matapos ang maikling pagtatalo, nagpasya silang ilipat sina Nina at Katya sa isang ligtas na taguan upang hindi sila madamay sa isang brutal na labanan. Dahil wala ng oras para magpaliwanag, iniabot ni Simon sa kanya ang isang flash drive at sinabi niya na naroon ang lahat ng sagot na hinahanap niya. At kung hindi sila makabalik, buksan lang ni Nina ang drive at doon niya mauunawahan ang buong katotohanan. Hindi nagtagal, nagsimulang lumapit sina Joseph kasama ang kanyang mga tauhan. Habang papalapit ang panganib, mabilis na inutusan ni Simon sina Nina at Katya na tumakas sa likurang bahagi ng gusali. Habang papalayo ang dalawa, naghanda naman sina Simon at Meret para sa isang desperadong laban. Alam nila anumang oras ay maaaring sumiklab ang huling engkwentro laban kay Joseph at sa kanyang grupo. Ngunit sa huling sandali, nag-atubili si Nina na umalis. Hindi niya kayang basta iwan na lang sina Simon at Meret sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon. Sa halip na tumuloy sa pagtakas, nakiusap siya kay Katya na hintayin na lamang nila sina Simon at Meret sa parking lot ng gusali. Kaya sa halip na umalis, nanatili silang dalawa sa likod ng gusali, umaasang makakalabas ng ligtas sina Simon at Meret. Samantala sa loob ng base, naghanda sina Simon at Meret para sa nalalapit na pag-atake. Sa pamamagitan ng CCTV system, minamasdan nila ang bawat galaw ng mga tauhan ni Joseph.
Nakita nila na pinangungunahan ni Dylan ang grupo papunta sa itaas na palapag habang si Joseph naman ay nanatiling naghihintay sa labas. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Isang piraso ng papel ang biglang ipinasok sa ilalim ng pinto. Nang pulutin nila ito, nakita nila na may nakasulat na mensahe na hindi kaaway ang nagpadala nito. Ilang sandali lamang ang lumipas, nakatanggap si Joseph ng ulat mula kay Dylan. Ayon sa kanya, kontrolado na nila ang sitwasyon at nahuli na sina Simon at Meret. Dahil sa impormasyong iyon, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Joseph. Kumpiyansang pumasok siya ng gusali, naniniwalang nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay. Ngunit dahil sa misteryosong mensahe na ipinadala sa ilalim ng pinto, malinaw na may iba pang naglalaro sa likod ng mga pangyayari. At maaaring hindi lahat ay naaayon sa plano ni Joseph. Ngunit may kakaiba sa sitwasyon at pakiramdam niya ay mayroong mali. Pagdating niya sa loob ng gusali, nadatan niya sina Simon at Meret na tila nahuli na ni Dylan. Inutusan niya si Dylan na tapusin na ang dalawa, ngunit sa halip na sundin ng utos, bigla siyang bumaling laban kay Joseph. Pagkatapos ay agad na sumiklang ang isang matinding putukan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni na Simon at Meret na makatakas papasok sa isang ligtas na silid. Naiwan naman si Dylan sa labas at malubhang nasugatan matapos barilin ng isa sa mga tauhan ni Joseph. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Joseph ang liham na nagsasabing hindi siya kaaway. Doon niya napagtanto ang katotohanan na pinagtaksilan siya ni Dylan at kumampi ito kay na Simon. Hindi na nagdalawang isip si Joseph, agad niyang binaril si Dylan at tuluyan itong pinatay. Samantala sa loob ng silid, pinatay ni na Simon at Meret ang lahat ng ilaw upang magkaroon ng kalamangan. Sa kadiliman, nagsimula silang magsagawa ng kanilang kontra-atake laban sa natitirang kalaban. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Joseph habang nagpapatuloy ang labanan. Ngunit sa kasagsagan ng putukan, tinamaan si Simon ng bala mula kay Joseph at bumagsak siya sa sahig sa harap mismo ni Meret. Sa kabila ng pagkabigla at pag-aalala, wala siyang oras upang huminto. Patuloy niyang nilabanan ang huling natitirang umaatake habang si Simon ay nakahandusay at malubhang sugatan. Matapos mapabagsak ang huling kalaban, agad na hinabol ni Meret si Joseph, ngunit muli itong nakatakas bago pa niya ito maabutan. Dahil wala ng oras para habulin pa siya, bumalik si Meret kay Simon. Wala na itong malay matapos tamaan ng bala, kaya agad niya itong binuhat at inilabas ng gusali. Pagdating sa labas, mabilis nilang isinakay si Simon. Walang sinayang na oras ang grupo at agad silang nagtungo sa pinakamalapit na hospital. Pagdating doon, isinugod si Simon sa emergency room para sa agarang operasyon at paggamot. Samantala, sina Meret, Nina at Katya ay naiwan naman sa labas habang naghihintay na puno ng pag-aalala. Samantala, makikitang nakikipag-usap ang asawa ni Joseph sa kanyang ama na isang makapangyarihang pinuno ng Russian Mafia. Sa kanilang pag-uusap, malinaw ang pagkadismaya nito kay Joseph. Ayon dito, bigo pa rin itong patahimikin ang mga saksi na may kaugnayan sa mga krimeng nagawa nito noon. At habang nananatiling buhay ang mga saksi, patuloy ring nanganganib na mabunyag ang kanilang mga lihim. Ipinaliwanag niya na kapag nagsalita ang mga saksi at lumabas ang katotohanan, maaaring tuluyang masira ang kanyang reputasyon bilang isang ambasador. Hindi lamang ang kanyang karera ang nakataya kundi pati na rin ang impluwensya at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Tinanong naman ng kanyang ama kung ano ba ang totoong ginawa nito noon upang maging ganoon kalaki ang problema. Doon, ibinunyag nito ang katotohanan na minsang nahuli si Joseph na nagnanakaw ng sensitibong impormasyon mula sa pamahalaan ng Germany. Dahil dito, naging malaking banta ang sinumang saksi o taong may alam sa kanyang mga ginawa. Pagkarinig nito, nagmungkahi siya ng isang brutal na solusyon. Ayon dito, kung masyadong mahirap patahimikin ang mga saksi, bakit hindi na lamang si Joseph mismo ang kanilang patayin? Sa ganoong paraan, mapoprotektahan ng kanyang anak ang kanyang posisyon bilang ambasador at may pagpapatuloy ang kanyang karera na hindi dinadala ang bigat ng nakaraan ni Joseph. Kapag wala na ito, mawawala na rin ang direktang koneksyon ng kanyang anak sa iskandalong maaaring sumira sa kanyang pangalan. Matapos pag-isipan ang mungkahi nito, pumayag siya at ipinagkatiwala sa kanyang ama ang buong sitwasyon. Kinabukasan, ipinatawag ng mafia boss si Joseph para sa isang pribadong pagpupulong.
Diretsahan siyang tinanong nito kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapatahimik ang mga saksi. Ipinaliwanag ni Joseph na hindi ordinaryong tao ang kanyang mga hinahabol. Sanay, matatalino at lubhang mapanganib ang mga ito, kaya paulit-ulit na nabibigo ang kanyang mga operasyon. Ngunit tila hindi na sapat ang paliwanag na iyon. Habang pinakikinggan siya, malinaw na nakapagpasya na ang kanyang biyanan. Para dito, ang patuloy na kabiguan ni Joseph ay nagiging panganib sa kanilang buong organisasyon. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng kanyang anak, nagpasya ang mafia boss na si Joseph ang dapat na mawala. Samantala, nakipagkita ang ambasador sa taong matagal nang tumutulong sa kanya mula sa loob. Dito nabunyag na ang tunay na espiya ay ang pinuno mismo ng German intelligence. Pinuri niya ito para sa mahusay nitong trabaho, lalo na sa matagumpay na pagdiin sa kaibigan ni Susan na magsimulang lumakas ang mga hinala laban sa kanilang operasyon. Bilang gantimpala, nangako siya na bibigyan ito ng malaking bonus. Yung perang nakalagay sa maleta ay iba pala yun. Habang nangyayari ito, nasa hospital pa rin si Katya nang malaman niya na pinaghahanap na ng pulisya sina Simon at Meret dahil sa pagkamatay ni Dylan at ng iba pang nasawi sa insidente. Wala namang pagpipilian si Katya. Nagpasya siyang umalis kasama si Nina upang makaiwas sa mga otoridad at manatiling ligtas habang lumalala ang sitwasyon. Samantala, nang magkamalay si Simon, nagulat siya nang makitang dumating ang mga pulis. Nais silang arestuhin nito kasama si Merit kaugnay sa pagpatay kay Dylan. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan at mga lihim na nabunyag, tila mas naging komplikado pa ang kanilang kalagayan. Ngayon, hindi na lamang ang kanilang mga kaaway ang kailangan nilang harapin, kundi pati na rin ang batas. Salamat kaibigan na tumabot ka sa punto ng video na ito. Ito na ang katapusan ng Season 1 at hintayin nating ilabas ang Season 2. Kung interesado ka pa na mapanood ang susunod na season, ay pakitype na lang sa comment section ang salitang unfamiliar. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.